Alam nyo, sasagutin po natin ito ha. Kasi ang lagi nilang sinasabi, lalo na kung ikaw ay abogado, parang talagang hindi ko alam bakit ka graduate na bilang abogado. Bakit ka nakapasa ng bar? Kaya ako naniniwala na hindi po kayo tanga. Matatalino talaga yung mga abogado. Kaya lang, nagtatanga-tangahan. Kasi yung sinasabi, kung meron ka na lang sinasabi mong totoo ka na wala kang ginawang masama at meron kang dignidad, sumuko ka na lang at ipaliwanag mo sa batas. Sumunod ka sa batas at ipaliwanag mo ng maayos. 'Di ba? Mali po 'yun. Lalo-lalo na, ang sabi ko nga kung yung mga kain suka lang, yung mga lalo na yung mga vloggers na sa gigilid at saka yung mga kain suka, okay lang 'yun, 'di ba? Pero kung ikaw abogado manggagaling sa yang sumuko ka na lang, mali po, 'no? Kaya nga sabi ni Bato sa inyong mga kain suka pakakainin kayo ng tae. Eto tingnan po natin, ha? From a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para ano ka, sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kahit wala na, kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya, nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. Kaya maraming salamat kay Bato. Bagamat isa siya sa nagpahirap sa amin diyan sa pagpasok sa KOJC dahil hindi siya nanindigan sa amin. Pero kahit gano'n po, ako'y nagpapasalamat ngayon at dahil sa'yo nakuha namin yung 13. Nakuha natin yung 13 no, na boto at malipat yung pagiging Senate President kay Cayetano. So wala tayong sama ng loob. Salute sa'yo, Senator Bato. Pero yung sagot ni Marcoleta, 'di ba? Anong remedies? 'Pag sumuko 'yan, babastusin na nila korte. Kaya tama 'yung sinasabi ni Bato. Alam mo, kung si PRRD hinuli, tapos pinadaan sa korte, sasabihin ko rin kay Bato, sumuko ka. Padaanin natin sa korte, 'di ba? Pero nung si PRRD hindi pinadaan sa korte, dinala sa ICC, dire-diretso. Pag sumuko si Bato, sasabihin ko sa kanya, tanga ka. Tanga ka. Kita mo na kung anong ginawa kay PRRD, sa'yo pa, 'di ba? 'Yun yung punto ni Marcoleta. 'Wag tayong maglokohan dito. Kayong mga pinklawan, alam nyo gagawin, Alam niyong hindi susundin ng korte, tapos sasabihin nyo, sumuko ka na lang. Ikaw, boying, isa ka pa, Alam mo namang isa ka sa nagpa-kidnap kay PRRD di umano. Alam namin anong gagawin mo. Ngayon atat na atat ka, sasabihin mo, humarap siya sa batas. Bakit yung ibang adik na nagpapadala ng kus sa bahay nila, hinarap ba batas? Ah. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo to? Kaya yan yung sinasabi ko Sa inyong 13 brave senators, kung ayaw nyo na kayo ay kalimutan ng taong bayan, ayaw nyo kutsain kayo ng taong bayan, huwag kayong lilipat sa kabilang bakod. Huwag kayong magpapatakot, manindigan kayo, kahit makulong kayo dito, okay lang yan. Ha? Ganyan talaga. Yung nagsasabi ng totoo, kinukulong. Tama siya buti kayo ikukulong dito. Si Bato, pag hinuli, dadalin sa dahig. Tapos na. Kaya tinaya ni Bato ang buhay niya.
Alam mo para sa isang tatay, ako I feel this, madali itaya yung buhay mo, oo. Pero 'pag ikaw ay may pamilya, ang maiisip mo diyan yung pamilya mo. Yun po ang medyo talagang mapapadalawang isip kang talaga, 'di ba? Kaya nga naman, eh, hindi lang si Bato ang sarili niya tinaya niya dito, pati pamilya niya. Ngayon magtatraydor pa ba? Eto po, dito natin makikita. Tulungan po natin yung 13 senators and ibalik po natin sa kanila, ang, pasasalamat. Hindi lang sa pasasalamat, suporta. Kung sila man ay makulong, tulungan po natin. Pero kung bumaligtad sila, paramdam natin sa kanila, duwag ka, traidor ka. Ako nga nakiusap Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Sakit, no? Kaya nga naman, ito ulit-ulitin natin, sinasabi ni Matibag, pabor siya sa mainstream Bakit? Kontrolado. Kami man, maliit, vlogger, hindi kami kasing laki ng mga network. Pero alam nyo, pag pinagsama-sama nyo ang views ng mga vloggers, tatalunin ng mainstream media. Collectively, ang pinapaniwalaan at pinapanood ng karamihan, mga vloggers. Bakit? Alam nyo hindi bayad Lalo na sa DDS. Alam nyo yan. Ako ito sasabihin ko sa inyo. At ito'y nabanggit ko na before. Alam ng mga DDS, wala kaming bayad sa mga Duterte. Kahit yung mga tumawid sa kabilang bakod, alam nila, kaya sila tumawid. Yung mga dating DDS, kaya tumawid sa kabilang bakod. Kasi walang bayaran dito sa DDS. Yan po, garantisahan ko sa inyo. And yung makakarinig ng mga vloggers, alam to. Kaya sila nagtawiran. Kasi gutom sila dito. Tawid sila doon. Diba? Ganun yun. Kaya sa akin naman, magtiyaga ka. Diba? Ipaglaban mo yung totoo. Ang paniwala ko lagi, ang promotion galing sa Diyos. Gawin mo lang yung tama. Magtiyaga ka. Diba? Yung iba kasi tamad. Yung iba pang lumipat, tamad Hindi kasi naman, magbablog lang pag may bayad. Sa media, kontrolado ang dila, bayad. Totoo yung sinasabi ni Marcoleta. At alam ko naman, alam nyo kung sino lang ang mainstream media na hindi bayad. Dalawa lang po yan. Dalawa lang po yung mainstream media na hindi bayad na malaki. Ilagay nyo sa comment section. Sino sila? Alam nyo. Diba? Naninindigan. Laban kung laban. Hindi bading. Hindi duwag. Papaalala rin ako doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli. O Coach Oli News. Subscribe po kayo. Sige na Okay, diretso po. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Kung wala yung treaty, anong reason nung para maging valid yung warrant of arrest? Wala. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila kayo
Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi ko ng OSD, di ba, enforceable ito. Halika dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify yung ang samahan ng majority. After 13. nung At what happened nakonsensya on ba Wednesday? si Senator Miken? I Nagbago ng don't posisyon? know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Ay. Lahat ng takeover may blessing na Malacanang. Bakit? Tuta niya yan eh. Yung kinuha nila kay Cheese Escudero, yung Senate presidency at nilipat kay Tito Soto, blessing ng Malacanang. Eto wala. Kaya sabi ko sa inyo, salute Cayetano, salute sa 13 senators. Eto, dapat division. Hindi dapat tuta. Separation of powers ang tawag dyan. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay. Yun ang importante. Buhay niya yun. Yan. Kaya ito medyo, pag malagpasan to ng mga senador, matindi na tong 13 na ito. Magiging intact to. Hanggang dulo kasi nakita nila nagsakripisyo si Bato. Alam nila wala silang wala silang maleta sa Malacanang. No? Yung samahan nila, yun yung tanong eh. Mas lalo bang naging intact? Alam mo ako, pag may pinagdaanan kasi, mas lalo nagiging intact. Kaya nga naman, ang daming mga grupo ngayon ng vloggers, saglit lang hindi tumatagal. Pero pansin nyo, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Ang Banateros po hanggang ngayon solid. Hindi man kami perpekto, minsan meron ding asaran, konting away, konting pitik, no? Pero buo kami. Bakit? Napatibay kami dun sa KOJC. Talagang hindi namin alam kung aabot pa kami kinabukasan dahil talagang 5,000 pulis ang nandoon. 16 days kaming natutulog. Nasa ilalim namin 5,000 pulis maaarmas. Walang sinabi pa yung nangyari sa Senado. Kasi mga senador yan, kami mga vloggers lang nandoon. Kaya na-solid kami. But anyway, maganda pong pangitain to. Kasi kung magiging solid sila, makukuha natin yung tagumpay. Maiimbestigahan na so far itong ghost projects. So, Paano mo i-disregard yun? kaya ba Kaya mas masahol pa kay Judas. Yun. Yung maghuhudas sa amin. Yun, ang lupit nun. Mas masahol pa kay kaya nakabantay kami. Okay? Nakabantay ang taong bayan dyan sa 13. Mas masahol pa kay Judas ang maghuhudas sa kanila. So, nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Teka. Ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya. Wala naman sa majority si Mix eh. Ito yung nangyari sa Hindi, wala Senado. kami pag-uusap na gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo si Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagtutukan. Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagko-caucus kami, in-extend namin ang caucus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliver nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang
nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakalahati eh. Bigla nga ngayon, putukan na ganito. Diyos ko kako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Alam mo yung sinasabi nilang stage daw 'to, planado, okey? Plinano nila na kunwari pasamain ng Senado at, para ang simpatsya ng taong bayan ay mapunta kila Cayetano. Ang labo po nun. Ang labo po nun, ngayon kung naloloko ka ro'n dahil talagang bobo ka, maunawaan ka namin. Pero kung naloloko ka nun tapos abogado ka, ay talagang tinatarantado mo taong bayan. Hindi ka tanga, niloloko mo. Kasi isipin niyo, paanong stage 'yun? Hindi nga nila mahawakan ang NBI. Paano mong i-stage na papasok yung mga NBI sa GSIS na may hawak na mga armas? Paano mo sasabihan, o kayo NBI, pasok kayo dito, papasokin mo yung driver mo na may hawak na armas dito malapit sa opisina ni Senator Loren Legarda. Di ba? Kung stage yun, planado lahat. O ganito gagawin natin ha. Kunwari, papasok kayo mga NBI. O kami mag-aabang. Tapos magwa-warning shot kami. O tapos, palalabasin namin na ganito, ganire. Tapos, ang simpatsya ng taong bayan mapupunta na sa amin. Paano mo uutusan ng NBI? Alam ba nila kung anong gagawin ng NBI? Di ba? Doon pa lang, alam na alam mo, grabe talagang panloloko ginagawa nitong mga matatalinong abogadong nagbobobobobohan eh. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yon at sasabihin pa, meron daw, may kinukuhang susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Di ba? Doon pa lang. Kaya to si Claire, ay nako. Claire, ato si Claire, binabanatan yan si Bongbong Marcos. Ngayon, kulang na lang, malaglag ang panty. Gagawin lahat ng pagtatanggol kay Bongbong Marcos. Kulang na lang himurin ng puwet sa pagtatanggol kay Bongbong Marcos. Hindi raw attack yun. Ano, stage? Ano inutusan ni Cayetano NBI? Tingin mo susunod si Matibag kay Cayetano? No? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaset? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo na. Yun. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, Ano, bayaran niyo mga media na yan? ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Sa pool, di ba? Oh, Trillanes, ha? Ikaw naihi ka sa pantalon mo nung nagkudeta ka. Oh, ito si Trillanes. Ha? Pakakainin ka ng tae ni Bato. Sabi niya, bakit ka nandito? Anong karapatan, anong authority na nagserserve ng warrant ang isang private citizen? Bakit ikaw may hawak? Samantalang hinahanap ng Senado yung warrant of arrest, hindi maisubmit ni Matibag. Tapos ikaw hawak mo, nahiram mo. Oh, ang sagot niya, kasi pinapunta ko rito ni Bato. Ako daw manghuli. O yun, tamang sagot. Ang ganda ng sagot ni Marcoleta. Kung sinabi ni Bato na kumain ka ng tae, kakain ka ng tae. Yun po. Kaya alam mo sinong gumagamit ng salitang yan? Nitong, pinapunta ako ni Bato. Itong mga pinklawan na vloggers. Oh, yung mga pinklawan na ayaw mabuking yung mga tumanggap ng korupsyon dahil sa ninakaw sa ghost projects.
Sila yun. Yung grupo nilang yun. Kaya lahat kayo, kain suka na kayo. Dahil dati sinasabi nyo magnanakaw si Bongbong Marcos, ngayon wala kayong imik kay Bongbong Marcos, kain suka na kayo. Pakakainin pa kayo ng tae ni Bato. Kasi ginagawa nyo dahilan eh. O malamang susunod din kayo pag sinabayan kayo na Bato. O sige nga, hulihin nyo ako dito. O, Bato, bago ka magpahuli dyan sa mga kain suka na yan, pakainin mo muna ng tae. Kasi ganyan sila eh. Kung ano sinabi mo, susunod sila. Next po. Alam nyo po, napakalaking issue na hindi daw dapat nag-warning shot. Diba? Pinagdudugtong na nila, stage yan, kaya nag-warning shot. Sino ka? Bakit ka magbibigay ng warning shot? Mas mataas ang NBI kaysa sa Sergeant at Arms. Ganyan eh. Diba? Ganyan na sinasabi ni Matibag. Ito, papakita ko sa inyo. Ito ang tamang dahilan bakit kailangan magbigay ng warning shot. Warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba magwa-warning shot? Tama, di ba? Halimbawa, mga NBI naman, baligtarin natin, mga pulis, pumunta sa paligid ng Malacanang. Di ba pumunta nga lang sa paligid ng Malacanang? Kayo mga nagrarally. Di ba? Ang dami ng pulis sa harap. Hindi ka napapasukin. Try mong lumapit dyan. Kunwari ikaw si Trillanes, may hawak kang warrant. Eto may warrant ako para kay Bongbong Marcos. Tapos may dala kang armas. Palapit ka, palapit. Hindi ba iwa-warning shot ka? Sinabi, wag na kayong pupunta. Sinabi rin ni Bongbong, wag kayo dyan. Di ba? May utos daw si Bongbong Marcos. Okay, pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba magwa-warning shot? Yan. Punta ka dyan sa Supreme Court. Di ba? Ang higpit po ng gwardiya dyan. Bawal dyan. Kahit ba NBI ka. At sinabi ng Supreme Court, bawal kayo dito. Wala kayong business dito. Sinabi rin ng presidente, wag kayo dito. Di ba nag-release ang presidente, wag daw sila doon. May hawak ang armas. Hindi ba magwa-warning shot ng mga gwardiya? Hindi po ito pataasan ng posisyon, NBI ka? Hindi po. Di ba? Same thing. The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na Ito kasi yan eh. Sinabi ng NBI, wala kami dyan. Tinatawagan nila eh. Tinatawagan nila, tapos, bakit may mga NBI dito na may mga armas? Ang sinasabi, wala kami dyan. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling si Matibag. Ang sinasabi pa niya, kinuha nyo number ko. Kinuha niyang Sergeant at Arms yung number ko. Bakit hindi ka na nakikoordinate? Di ba? Parang sinasabi, may nakikita ka palang NBI dyan. Dapat makikoordinate kayo. Una, tumatawag nga sila Cayetano sa inyo. Tinatawagan, ba't may mga NBI dito? Dinideny nyo. Hindi ako nagsabi niya, si Cayetano mismo. Una. Pangalawa, lugar po nila yan eh. Kung pupunta ka ron na may armas, ikaw ang maglalapit ka sa lugar nila na may armas, hindi ba dapat Matibag ikaw ang makikoordinate? Bakit sasabihin mo sa media, hiningi nyo number ko? Bakit hindi kayo nakikoordinate? Baligtad ata. Ikaw ang susugod dyan. Tropa mo susugod dyan, may baril. Senado makikikoordinate sa'yo. Mali naman ata yun. hindi dapat ng warning shot. Napakadelikado, pati ang PNP ha, yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Para niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko,
we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Oh, malalim yung sinabi ni ano niyan ha, ni SP Cayetano diyan ha. Oh, nung kayo dumedefend sa bansa, dinefend namin kayo. Ngayong kayong ganyan at kami ang dinidefend nitong Sergeant at Arms tong ano, yan ang sasabihin ninyo. Nako, may malamang yan ha. Hindi kasi alam mo, eto, isa pa. Baka dumating ang panahon, hindi po tayo inciting to sedition na tatandaan po natin nangyari sa tatay ni Bongbong Marcos yan. Baka dumating ang panahon, pati si Bongbong hindi niya ma-defend yung sarili niya. Di ba? Kasi bawal magbigay ng warning shot. Paano kung sugurin siya ron ng mga armado? Mabaliktad ang mundo. Eto, tingnan nyo kung gaano kasinungaling itong mama na to. Eto, alam ko nakita nyo na, pero ito ay isang patunay na parang niloloko talaga nitong tatlong itlog na to yung taong bayan. Sinabi ko sa NBI, umalis kayo dyan. Di ba? Ang sabi naman nitong si Matibag, walang NBI sa Senate. Andito kami lahat sa opisina. Kita nyo yung palusot. Ito naman si Auntie Claire, nagpaputok ng warning shot si Aplaska, kaya napilitan din ng warning shot ang NBI. Kita nyo, di ba? Niloloko. Alam mo, style na ni Bongbong Marcos at saka ni Claire yan eh. Si Bongbong Marcos, kunwari, mahinahon. Good boy, maayos. Hindi po totoo yan. Bobo lang yan. Bobo lang yan si Bongbong Marcos at saka hindi sanay sa confrontational yan. Hindi eh. Wala talaga yan. Kaya kailangan niyan tumago sa palda ni Claire. Tumatago yan sa palda ni Claire. Ito naman si Claire ang atake. Diba? Pero nakikita nyo kung paano niloloko nitong tatlong ito ang taong bayan. Kaya yung style ni Bongbong Marcos na ganyan, na kunwari, hindi niya inutos. Inutos niya yan. Dahil kung hindi niya inutos, bulilyaso po. Mga sir, wag na natin paikot-ikutin. Alam yan. Baka nga pinagtatawanan na yan si Matibag eh. Bulilyaso po yung ginawa niya. Hindi niya talaga natibag si Cayetano. Bulilyaso. Dahil dyan sa bulilyaso na yan, kung hindi talaga involved si Bongbong Marcos, dapat sinususpindi niya yan. Kasi, ibig sabihin, pinaalis ang NBI pero may NBI sa loob. Hindi sinunod si Bongbong Marcos. Pero in short, utos talaga ni Bongbong Marcos. Ito lang si Bongbong Marcos, gagawa ng something, pero supot. Hindi kayang panindigan. Duwag to eh, duwag. Next po. So, tagumpay po tayo for today. Di natin alam mangyayari. Baka mamaya, balik na naman yung majority kala Tito Soto. Pero sa tingin naman natin, talagang solid tong 13. So, patuloy tayong manalangin. Kaya lang ito po ang problema ngayon. Magpapataw na naman ng panibagong tax. Pahirap sa taong bayan. Kasi hindi na sila makakurakot di ba? Nabuking na itong ghost projects nila. Kita mo, ang dami na, pataas na ng pataas. Hindi nyo napapansin? 60, as my last checking is 61.7 na po ang dolyar. Pataas na pataas ang dolyar. Tapos tumaas na naman ang gasolina at diesel. Tapos ito na naman panibagong parusa ang gagawin ng gobyernong ito. May bago na namang tax. Ito pag-usapan po natin think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure. Read between the lines. Grabe ang pressure na sinasalubong nitong mga senador.
Pressure saan? Siyempre, bibigyan ka ng career. Bibigyan ka ng maleta, papangakuan ka ng kung anong, siguro, panibagong suporta sa politika, and at the same time, 'pag hindi ka sumunod, kakasuhan ka. Negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Who? Alam naman Who ng lahat. lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit, Tanong ng mga media na ganyan, sino? Alam nyo naman kung sino nagpe-pressure na nanakot. na message, Bobo ba we're kayo? here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies. Kasi sabi ni Cayetano, siguro nagiging lang siya, civil sa presidente, no? Or nilalaro niya si Bongbong Marcos kasi sabi niya, positive nga, di ba? At niloloko di umano nitong si Matibag ang presidente. I don't think so. But naunawaan ko tong strategy na ginagawa ni Cayetano para to force na suspindihin si Matibag. Kasi bakit naman may driver na may nagpaputok sa loob ng Senado? Bawal po yun. Unless utos ng presidente. Deception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero Yon, walang problema, 'di ba? Kuhanin niyo yung boto ng minority, majority, etc. kung ano man sa man kayo, walang takutan. 'Di ba? Kung didemanda mo yung isa dahil sa ghost project, dapat idemanda mo lahat yung may ghost project. Anong point natin? Hindi double standard. Yun lang naman. yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. Uulitin ko ha, this is very dangerous. Gusto nilang palitan ng constitution. Itaga nyo po ulit itong sasabihin ko. Pag nakaupo sila Tito Soto, mapapalitan ng batas natin, mapapalitan ng konstitusyon, si Bongbong Marcos mananatili sa kapangyarihan beyond 2028. Napakadelikado at yan po ang plano nila. Kaya last defense tong Senado, we have to protect that 13 senators. What does that feel like? Parang you're walking on eggs. Ganun ba yun? Very thin line. It's what? 13, 11? Yeah, pero and then alam mo, yung dalawang the last time I abstain- felt like abstain, this yeah? was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so pure. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, Alam mo may kumukutsa dito kay Cayetano na siya ay Lord ng Lord. Alam nyo, ano niya yan faith niya yan, no? Wag po nating kutsain yung kanyang dahil una, wala naman siyang kaso. Wala naman siyang ginagawang masama. Dahil ba hindi nyo kayang pilipitin yung kanyang leeg, hindi nyo matanggap kung anumang faith meron siya. Kaya kasi may papakita ako mamaya sa inyo, karugtong po nito. Ang bastos talaga. I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis?
So ano yung presyo, trabaho kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But kaya medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes. And this is normal sa mga economists pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% savings sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas na tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung atin anti-corruption. Yun. Eto problema. Masakit po yan. May bago na naman pong gustong gawin itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Tax. Tayo na isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Tayo pa ang pinakamalaki ang tax. Tapos ninanakaw lang nila. Kaya nga ang sabi ni Cayetano, bago tayo magpatupad ng tax, pakita muna nating nagtitipid tayo na meron tayong 10% savings. Talagang naghahagilap ng makukurakot tong gobyerno. Pangalawa, seryoso tayo dito sa paglaban sa korupsyon. Ipakita nyo muna na makukulong ang mastermind ng flood control scandal at saka ghost projects. Wala pong problema yung tax. Kasi kung ang tax ay mapupunta sa infrastructure, sa pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino, sa kalusugan, 'di ba? Sa healthcare, yung tipong talagang pakikinabangan at aasenso ang buhay ng taong bayan, walang problema ang tax. Pero kung yung tax ay ninanakaw lang, ginagawang ghost projects, nakikita po namin yung ghost projects na yan. Araw-araw po, ninakaw lang yan. Anong ginagawa ng gobyerno ngayon? Gusto pang mangutang. Wala na nga kayong infrastructure. Gusto nyo pang mangutang. Wala na nga kayong ginagawa sa korupsyon. Gusto nyo pang panibagong tax. Wala na ba kayo talagang gagawin kung hindi yung sarili ninyo iisipin ninyo? Paano kayo magpapayaman? Ngayong nabuko kayo diyan sa ghost projects, wala na kayong mahanap na korupsyon, magdadagdag kayo ng tax. Tapos sinong papahirapan nyo? Taong bayan. Kayo naman na mag-bear ng losses. Huwag naman taong bayan. Diba? Ito, papakita ko sa inyo. Merong isang kababuyan, itong babae na ito. Video, papakita ko sa inyo. Video ng kababuyan. Babae pa man din. Tingnan po ninyo. Yung sikat na ngayon na, lagi ka nababanggit ni Senator Alan Cayetano. Ay, baka po yung, basta hindi ko po kukunin si Senator Alan, mahalaga po yan. Ay, alam mo, Claire, that is a bad joke. Kasi laging Lord. Opo, Lord, God, at may... Lagi ka nababanggit. Oo, galing. Mahirap po mag-quote ng scripture and may straight face. Diba? Kita mo to si, si Claire, wala na siya talagang pinipili. Diba? Pati ba naman yung faith ng tao, pupunahin mo pa? Diba? Try mo kayang gawin yan sa mga Muslim. Diba? Gagawin mong katawa-tawa yung kanilang Diyos. Sa akin, wala namang problema kung gagawin mong katawa-tawa yung Diyos Because I know, kaya naman niyang ipagtanggol yung sarili niya. Ang sa akin lang, medyo galing pa sa babae, medyo kababuyan yan. Ginagawa mong katatawanan yung pangalan ng Panginoon. Alam mo naman kung sinong tinutukoy doon ni Cayetano. Walang problema kung hindi ka naniniwala sa faith ni Cayetano, walang problema. But you respect yung faith niya. And at the same time, do not use the name of the Lord in vain. Wag po ganun. Hindi po maganda yan. Hindi po joke yan. Hindi po magandang joke yan. Patawarin ka ng Panginoon, no? Dahil marami na ako nakitang ganyan.
binababoy ang pangalan ng Panginoon, hindi magandang kinahinatnan. Wag naman sana, patawarin siya. No, maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa vlog ni Coach Oli. Huwag po nating kakalimutan ha. Patuloy po nating ipagdasal ang ating bayan. Nandito na po tayo sa sitwasyon na malapit na po mabulgar, ma-expose ang mga magnanakaw ng bayan natin. Patuloy nating ipagdasal kahit sino pa man yan na ma-expose sila, na mapanagot po sila. No? Dito na tayo at malapit nang mailalabas. No? Ito nga, 'di ba sabi natin, meron nang nakaupo, no, na meron nang nilagay, ipinalit sa pwesto ang bawat committee. Pero hindi kayo nagtataka bakit ang Blue Ribbon tila wala pa. Ang dinig-dinig po natin diyan, medyo isususpense nila ng konti. Bakit? Diyan po sila nanginginig sa Blue Ribbon na 'yan. No? Para hindi sila maka-opensa, baka ihuhuli nila 'yang pagpapalit niyang Blue Ribbon, ihuhuli nila yung paglagay ng tao diyan. Ang sa akin lang naman, kahit sino ilagay diyan, Pia Cayetano, Chis Escudero, Marcoleta, basta wag lang si Lacson. Please naman, wag naman yung walang kaalam-alam sa batas. At saka tilang talagang pinagtatanggol yung mga mastermind, maganda naman ang kakahinatnan kung sino man ang ilagay nila dyan. So, tuloy lang po tayo. Ha? Maganda po. Nadidinig ko po yung plano dyan sa Blue Ribbon. Maganda po kakahinatnan yan. Ipagpatuloy lang natin yung pagdarasal ng hindi maagaw ng kadiliman at ng mga magnanakaw muli ang Senado. Eto, solid pa rin yung 13 brave senators. Hindi po nila natakot. Kasi binibigyan ng mga alok. Posibleng may alok pa nga daw sa mga ilan-ilan na maleta. Pero ang higit sa lahat, yung pananakot. Yung pananakot ni Boying hindi umubra. Pero ito ang catch. Hanggang kailan kaya? Ito po, pag-uusapan natin Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako. Buong buhay ko naman ganun di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Alam mo, so far ang galing nito ni Speaker Cayetano. Senate President Cayetano. No? Ewan ko sa inyo kung anong tingin ninyo, pero mapapansin ninyo, tuloy-tuloy. Ang daming ang problema ngayon ng Senado. Pero tinuloy pa rin at sisimulan na itong impeachment. So hindi sila no excuses. Naaalala nyo panahon ni Tito Soto, ang daming excuses. 'Di ba? Hindi sila pumapasok, hindi nagko-convene, hindi basta in short, parang walang gobyerno. Sarado. Walang Senado. Ito, forthwith. Yan yung sinasabi. Forthwith. Despite all the challenges ng Senado, and ang ganda talaga ng pagkakahawak niya. Kailangan natin protektahan. Ito si SP Cayetano. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nagsuggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. Ayun, kahit nagkakagulo, di ba? Pasok! Nakita naman natin yan. Nagsasabi na siya ng totoo, tuloy-tuloy. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Ay, ang sakit nun, matibag. Pinarininggan ka. Hindi nyo natibag
ang Senado. Alam nyo kung sino ang natibag ni Matibag? Ang Malacanang. Bakit natibag ni Matibag si ang Malacanang? Eh, failure eh. Di ba? Oo, ako man ay hindi sang-ayon sa ginawa ni Torre at hindi rin ako sang-ayon sa ginagawa ni Matibag. Pero at least si Torre, hindi failure. Eto, illegal lang nga, failure pa. Ay sus. Hindi, inaano ko lang yung sinasabi ni Cayetano. Yan ay talagang patama. Natibag ka. Natibag ang Malacanang dahil kay Matibag. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Ang sakit So mo. kung sino man, Ang sakit. if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or Alam nyo kung si Tito Soto ang nandiyan dyan? Puro kababuyan. Alam mo, ang ganda nangyari. Ito, masasabi ko lang sa inyo. Ang ganda ng nangyari sa Senado ngayon. Alam nyo ang blessing in disguise dyan na discovery natin na hati ang deputy sa decolor. Kumbaga, nahati na talaga. Meron nagpapanggap before eh. Yung sumasayaw sa gitna. Yan ang ayoko. Mabuti pa yung todo ka sa Bongbong Marcos. Kung gusto mo sa maleta, doon ka kila Bongbong Marcos. Doon ka kay Tambaluslos. Kayong mga gustong masolusyonan yung mastermind patungkol sa maleta, dito kayo. Ganun lang yun. Yung iba kasi sumasayaw. Parang gusto sa maleta, pero gusto rin na parang malinis. Ayoko ng ganun. Ngayon, nalinyahan. Alam nyo na sino ang gustong kumampi sa maleta. kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. Anong ibig niya? Ang ganda ng sinabi niya. Sana, pag napalitan ako, hindi matibag ang Senado. Dalawang meaning yan. Yung hindi sila matibag, hindi masira, hindi magiba, at hindi mapilipit ang liig ni matibag yung mga senador. Kasi pilit na parang gustong gawing robot ni matibag etong Senado. Gusto maging sunod-sunuran. Yung po ibig sabihin. Pero nung panahon ni Cayetano, hindi sila na matibag. Hindi nila kaya, may sariling isip kasi itong mga to. Yun ang difference nung panahon nila Tito Soto. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying Yan ito ang ganda no. Ito, napaka-importante nito. We are the last defense sa charter change. Napaka-importante. We are the last defense sa corruption. This is about yung maleta. We are the last defense sa pagyurak ng ating soberanya. Yung paggalaw ng ICC sa ating bansa. Isa-isahin po natin. Ako po, hindi ako naniniwala bakit gustong-gusto nilang makuha ang mayorya sa Senado because of the impeachment. Ako hindi po ako naniniwala doon. Kasi sa impeachment, kahit absent si Bato, kahit hindi bumoto yung mga Duterte Black, ang kailangang boto para ma-convict at ma-impeach si BP Sara ay 16 votes. So hindi nila kailangan bumoto. Yung tumahimik nga lang sila, absent lang sila. Hindi may impeach si Sara. Nakukuha nyo? Kailangan makabuo ng 16. Okay? So wala po sa 16 ng problema, wala po sa impeachment. Ang issue po dito, yung maleta. Kasi po yung maleta, pag nabuksan po ang blue ribbon, diyan sila magkakaproblema. Wala namang ituturo diyan eh. Lahat naman po ang itinuturong mastermind, si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. Kaya kita nyo, ako saludo ako dito
Una, saludo ako sa lahat nitong 13 brave na senador. Pero saludo ako dito kay Cayetano, saludo ako kay Chis Escudero, at saludo ako kay Bato. Bakit kanyo? Dahil nanindigan po si Cayetano. At alam din natin, nanindigan si Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero ang chinichismis ngayon. Ang daming pakawala, pati mainstream media. Kilalang mainstream media, pero alam naman natin kung sino handler. Oligarch. Alam natin itong mga mainstream media, sinisiraan si Chis Escudero na hinihingi daw ang pagiging Senate President at babaligtad siya. Hindi po totoo yun. Sasabihin ko sa inyo, hindi totoo. At so far, yung nabalitaan natin, parang totoo. Unless bumaliktad nga si Chis. Pero sa ngayon, hindi po bumabaliktad si Chis. Alam nyo kung bakit? Gusto siyang pabaligtarin. Hindi kayang pilipitin yung leeg ni Chis. Kasi alam nila, yan po ang isang magsisiwalat ng kalokohan ni Martin Romualdez. At pag siniwalat niya ang kalokohan ni Martin Romualdez, ituturo si Bongbong Marcos. Nakukuha nyo? Hindi bumaligtad. Tinakot ni Boying, hindi bumaligtad. Kaya saludo tayo dyan. Marami pong, 3 po silang kakasuhan dyan. Kaya protektahan po natin. Hindi po dahil sa kampi tayo sa kanila. Pero alam naman natin ngayon, ang kinakasuhan, ang kinukulong, katulad ni PRRD, katulad nitong Sergeant at Arms, siya pa ang pinapasuspinde. Kahit si Pastor Kibuloy, na-experience namin yan. Pagka hindi kayang pilipitin ang iyong leeg, kung hindi ka himod puwet, katulad ni Pastor Kibuloy, talagang kakasuhan ka. Kaya nga, salute ako dito, no? Yan po ang galawang ngayong naririnig natin. Ngayon, hindi nila na-control, hindi nila na takot si Chis Escudero, sinisiraan sa mainstream media. Fake news ang habol. Huwag po kayo maniniwala doon. Tuloy-tuloy po ang laban na ito. Dahil susi po dito si Chis. Maituturo. Maniwala kayo, antayin ninyo. Maituturo dito. Bukod kay Martin, si Bongbong Marcos. We, the Senate. But leadership matters. Di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Isa pa, bukod sa may imbestigahan yung maleta dyan sa Blue Ribbon, paghawak nila ang majority, yung charter change na sinasabi. Ito si Bongbong Marcos, kailangan niyang manatili sa pwesto. Or kung hindi siya mananatili sa pwesto, yung himod puwet ang papalit. Kasi pagka hindi, malamang-lamang, mamamatay na si Bongbong Marcos sa kulungan. Chances are, talaga namang ang dami pong ebidensya matuturo si Bongbong. And possibly, yung kanilang buong pamilya, baka nga pati si Lisa, pati si Sandro, yan po ang sinasabi ngayon. Kaya they will do everything na hindi makaupo si Sara. Kaya nga ito charter change. Gusto pang palitan na naman ang batas. Yan yung sinasabi natin na last defense. Kaya po mga kababayan, ako po ay lumalapit po sa inyo. Ito pong hindi paglipat ni Chis, nitong si Jinggoy o si Villanueva, yung mga nililigawan, yung mga tinatakot, wag na po tayong maghiwa-hiwalay patungkol dito. Suportahan na natin. Dahil ang atake sa kanila is attack against Sara. Yan po ang nakapaloob dyan. Yes, salute ako sa inyo mga lahat ng 13 brave senators. But especially dito sa 3 na ito na talaga namang sinasakripisyo
Alam natin kakasuhan. Pero di bali nang makasuhan kayo ngayon. Kesa naman singilin kayo ng taong bayan pagkaupo ni VP Sara dahil kayo ay hindi nanindigan. Di ba? So kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako namato eh. The one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yon ha. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Dito muna tayo, okay? Huli na, ha? Positibo sa paraffin test itong driver. De Lima, ha? Ano ka pa? Itong driver na sinasabi, pinagtatanggol mo pa. Na ang sinisisi mo pa mga senador. Positive sa paraffin test. Ano ibig sabihin? Nagpaputok driver. Akala ko ba wala kayong baril? Akala ko ba driver lang? Mas lalong sabit si Matibag dito. Dapat lalong suspindihin ni Boyet. Akalain mo, driver may hawak na baril? May lisensya ba yun? Ang higpit. Ha? Ang higpit ng lisensya sa baril. Tanungin ko kayo, may lisensya ba yun? Pangalawa, bakit driver? May hawak na armas sa loob ng Senado na huli, hindi po sa GSIS. Sinungaling po si Matibag ayon kay Cayetano. Sa loob ng Senado, isipin mo yan. Halimbawa, ako may hawak na baril sa Senado. Okay ba yon? Sabihin, hindi iba naman yun, NBI. Hindi po NBI. Galing ka Matibag mismo, driver. Ha? Driver. Hindi po ni De Lima. Driver ng NBI. Naiintindihan. So, anong gagawin ng Sergeant at Arms? They will protect Senate. Kita mo, si Boying. Hindi. Kaya ako naniniwala ako, utos ng presidente yan. Bakit hindi sinususpindi ni Boying? Kung hindi utos ng presidente yan, dapat yan na sinususpindi nyo. Anong klase yan si Matibag? Magpapaputok driver niya? Driver ng NBI? Tapos walang gagawin ng Pangulo? Kaya walang ginagawa ang Pangulo? Kasabwat. Testing nila yung Senado. Unfortunately, dati, maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inattack ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it. No? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo eh. Diba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Yung sabihin ni Cayetano dito, alam nyo naman media anong totoong nangyari. Yung iba siguro, hindi ko kayo masisi dahil meron kayong editor, tataas yan kasi alam nyo, ito ang pinagkaiba sa media. Pag kayong media, bayad. At sinasabi rin ni Marcoleta rin, bayad tong mga media. Kahit anong kuha nila, kahit anong na-experience nila, pagbato doon sa kanilang opisina, pag ayaw i-release ng kanilang amo, hindi yun marirelease. Pag ayaw i-release ng kanilang editor, hindi yun marirelease. Kaya dyan po lamag ang vloggers. Kaya I'm again suggesting, pagka may mga critical na ganyan, magpapasok kayo ng vlogger na magla-live.
Kasi yung mga vlogger, wala pong boss yan. Na pag nakita namin, pag natamaan ng camera, yun na yun. Hindi kailangan sasabihin, ay pwede ba ito i-post? Walang ganun-ganun. Totoo po yan. Alam nyo, na-experience ko yan at that time na hindi pa wanted si DG Bantag. No? Ini-interview namin, may kasama kaming media. Tapos isa sa pinakasikat na media, o dalawa sila pinakasikat na media, mainstream media, nagtanong sa kanya. Alam mo, sinagot niya. Sabi niya, sapul eh. Oh. Interview kayo ng interview, hindi nyo naman nilalabas yung sagot ko. Oh. Bakit? Pagdating sa taas, nire-reject. Bakit? Tatama sa gobyerno eh. Nakuha nyo? Hindi sa vlogger. Pag nagtanong ang vlogger, sagot. Pag sagot, pasok agad. Bakit? Live. Wala. Hindi kami sunod. Hindi po kami pasahod ng kung sino man. Naiintindihan po nyo. No. Kaya ang mainstream media galit. Kaya si Matibag ayaw din sa mainstream media. Kasi hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng takutin, hindi mo pwedeng lagyan. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala. Oh, there's no reason to eh. Di ba? Many of those who are calling for my resignation are political operators eh. Dati na silang may meaning, nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And, you know, following God is easy if you know exactly what He's telling you to do, diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So for example, as long as I tell the truth, that's godly, diba? But do I extend a friendly hand in friendship, diba? Do I tell everyone, let's work together, or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions that needs wisdom, and I'm not claiming to have all the wisdom, di ba? But uulitin ko lang ha, collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The 3 great branches of government, judiciary, executive, have to work together. Senate, House, we have to work together. But yan. Alam mo, yan ang pinaka-importante. Hindi po pwedeng sunod-sunod kami sa inyo. Oh. Hiwa-hiwalay, executive, yan kay presidente, legislative, itong Senado at saka Kamara, at saka judicial. Sa judicial, wala tayong masyadong problema. Of course, they are not perfect. Tao lang yung mga yan. May nakikita tayong konting killing, pero not as worst as executive. Ang problema po kasi sa executive, parang lumalabas po, hindi man lahat, marami sa mga secretary tuta. 'Di ba? Especially yung mga abogado, they know. Alam nila yung kapalpak, alam nila yung mali, alam nila kung sino yung involved sa maleta, alam nila lahat, no? Pero sunod-sunuran. Ito pa masakit. Hindi lang executive, some of in the legislative, like the Kamara, yung mga congressman. Kita naman natin na walang sariling utak, patakbo. In short, sunod-sunuran. Yan po yung sinasabi ni Cayetano. Ito po, umamin na po tayong lahat. Ha? Umamin na po tayong lahat. Alam natin na pinaiikot tayo. Gusto ng executive, hawak niya lahat. Hindi nila mahawakan sa liig itong grupo
na itong 13 senators. So tayo, lagi, uulitin ko, suportahan po natin, huwag tayong bibitaw. Alam nyo, itong lagi kong sasabihin sa inyong lahat, ito po dapat ay hindi na usaping DDS. Ito po ay hindi na dapat usaping ikaw ba ay pinklawan. Ito pa ay usaping pula ka, makamarkos ka. Hindi po. Ito po ay usapin, gusto mo ba masolusyonan at mahanap yung magnanakaw sa maleta, yung magnanakaw sa ghost projects, magnanakaw sa flood control. Kung ikaw Pilipino, siguro naman kahit anong kulay mo, gusto mong mahanap kung sino yung mastermind. But definitely, nakita nyo naman, hindi naman kayo tanga mga Pilipino. Nakita nyo naman, palayo tayo doon sa flood control scandal nang umupo si Tito Soto. Palayo tayo doon sa ghost projects nung naupo si Lacson. Di po ba? So sana dito, wag na kung mabuti ba si Cayetano, kung mabuti ba si Jinggoy, kung mabuti ba si Cheese, hindi na po yun ang usapan. Kung mabuti ba si Marcoleta, kung mabuti ba si Villanueva, kung mabuti ba sila. Ang tanong, ilalapit ba tayo doon sa pag-iimbestiga sa flood control? Mapupunta ba tayo doon sa mastermind? Ang tanong, kaya nga ako, di ba, binabanatan ko si Amy. Pero ngayon, magsama-sama po muna tayo. Ha? Ang importante sa atin, huwag mapalitan yung batas. Sa tingin nyo ba, mapapalitan ng batas under Cayetano? Under dito sa senators, 13 brave senators? Oh, etong usaping charter change pumapasok na. Ibalik nyo kay Tito Soto. Itaga nyo sa bato, mapapalitan ng batas. Pauusad yung charter change na yan. Because they will do everything para manatili sa kapangyarihan si Bongbong Marcos. And that is very dangerous. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, hindi na po ito usaping ikaw ay DDS. Hindi na po ito usaping ikaw ay makapula. Ito po ay usapin na tayo bang mga Pilipino ay ibabalik nyo sa panunungkulang Marcos na 20 years na naman. Ganyan yung ginawa nung tatay niya, itaga nyo, ganyan ang gagawin sa atin. Kaya nga tama yung sinabi ni Senate President Cayetano. They are the last defense. Magtulungan na po tayo. Yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin, pero kung ano sabihin namin, sumunod ka. Sorry, hindi ko style yon. Ayan, di ba sabi? Yung ikaw ay puppet Senate President, puppets SP. O sige, hindi ka tatanggalin, basta sunod. Hindi po. Hindi po ganyan si Cayetano. Cayetano is not Tito Soto. Gusto nyo makita isa pang puppet? Eto. Sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niyo raw po natibag ang Senado. Bakit? Gusto ba namin tibagin yung Senado? Anong ginagawa nyo? Ba't pumasok kayo doon? Bakit mayroon kang driver? Hindi niya personal driver. Driver daw ng NBI, pumasok doon. Ang dami pong video kumalat ha. Inaamit nung taga-NBI, nakipagpalitan siya ng putok. Kalat na po sa media yan. Tapos, hindi po sa GSIS. Nandoon sila sa bandang opisina daw ni Loren. Kung hindi nyo pa napanood, i-search nyo na lang. Makikita nyo yan. NBI mismo nagsabi, video, nilabas po ng mainstream. Hindi po vloggers, baka sabihin ninyo, chinap-chap, hindi. Mainstream ang naglabas. So anong gusto nyo? Talagang titibagin nyo Senado. Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Saka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano. It's about the Senate and the judicial system. No? So, okay lang naman yun. Ano judicial? Ato, sabi niya, gusto lang nilang ipatupad ang batas. Hindi po ba, sir, with all due respect that you are a lawyer, hindi po ba bawal yung driver sa loob ng Senado na may hawak na baril? With all due respect, sir,
Hindi po ba bawal yung NBI na nasa loob, malapit sa opisina ni Loren, may hawak na baril? Eh ako'y nagtatanong lang, anong ipapatupad yung batas? Bawal po yan dyan. 'Di ba? Tapos respect sa judicial. Anong nirerespeto nyo sa judicial? I mean, sabihin ko na nga sa inyong mga kain-suka, hindi si Matibag, kayong mga pinklawan. Anong respeto nyo sa judicial? Eh binabypass nyo nga. Again, I dare you, magtanong kayo sa abogadong nag-iisip na hindi bias sa gobyerno. They know dapat lahat ng warrant, even yung warrant galing sa ICI kay ICC, dumaan sa korte natin. Kami ba nagdi-disrespect sa judicial? O kayo? Hindi naman eh. May balak pa tayo tibagin Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution. We respect it. Well, good luck to him, no? He do it day by day. So tomorrow is another day for him. So good luck to Senator Alan Peter Cayetano. May laman. O, good luck sa'yo. Good luck sa'yo. Ibig sabihin, another day or ano. No. Pero bukas, hindi natin sigurado. Kaya nga naman, again, uulit-ulitin ko, tayong mga nakakaunawa at hindi bias, we should protect these senators. Itinataya na po nila buhay nila dyan eh. 'Di ba? Hindi man ako sang-ayon sa iba sa kanila, pero at least ngayon meron tayo. Ha? Kaya sinasabi ko ulit, kung ayaw nyo maupo habang buhay ang si Bongbong Marcos sa puder, dapat magkaisa na po tayo. Yan po ang gusto talaga nila. We still insist na NBI daw po umatake sa Senado. Well, malinaw naman na yung kwento, nangyari yung barilan doon sa GSIS. At nandun kayo. So, sabi ko nga, this is an ongoing investigation already of DOJ and Tingnan mo, sinungaling, 'di ba? Nangyari yung barilan sa hindi nga sa loob, may video nga. Mainstream media pa. Inaamin nung isa, nakipagbarilan siya ron. Sumagot siya ng putok. Bakit? Nandun siya malapit sa opisina ni Loren. So, ibig mo sabihin, eto, hindi ko lang alam ha. Baka yung opisina ni Loren nasa GSIS. Ewan ko naman sa'yo, Loren. Kung gano'n ang totoo, ba't ka naman mag-uopisina sa GSIS? Di ba? I mean, sino magsisinungaling? Si Matibag o yung video? Office of the Ombudsman will submit it. And yung mga video lumabas, nakita nyo naman eh. Umamin naman na mismo si General Mao na siyang nagpaputok na una. Director May, hindi ba katakataka? Si ang bait-bait ni nawala yung angas niya. Ha? Di ba siga? Alam mo to parang siga-siga ito si no? Si Matibag ngayon parang ang bait-bait, no? Playing the public, ha? Di ba siga-siga to? Bakit NBI yung security na hinihingi ng GSIS at hindi PNP? Hindi naman to security, hindi bang katakataka rin dahil kasama naman sa law enforcement dyan eh. Doon na kasi may presence na kami doon nung Monday, nag-coordinate doon. So they feel comfortable with the NBI. Siguro, I'm not saying na hindi sila comfortable with the PNP. Siguro, at saka yung PNP are busy already in maintaining peace sa labas, di ba? Kita mo yung tanong? Hindi kalokohan yun. Yung sasabihin na, bakit ang tatawagin ng GSIS NBI? Kalokohan yun. Kasi first time nangyari. Na nagtawag ng proteksyon ang GSIS. And first time din, ang tatawagan mo ng proteksyon, NBI. Di ba? Ang ibig niya sabihin nito, sinasabi nitong si Matibag, kasi nandoon na kami nung Lunes. Ano ngayon? Kung ando kay Lunes. Di ba? Ibang araw naman nangyari. So, halatang-halata mo na brinaso lang tong GSIS. Ganyan lumalabas dyan. Kunwari, pinatawag kaya, nandito kami. So, hindi naman, that's not something na unusual, Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. And sana, dun sa mga hindi pa po subscriber ng
Coach Oli News. Subscribe po kayo. Again, subaybayan niyo po ang aking vlog araw-araw. Maraming salamat po. God bless everyone.